So ayun mga ka-vlog, una muna natin gagawin, punta muna tayo sa ating Google Chrome. So yan, open natin and then search lang natin tong philhealth.gov.ph. And then dito tayo mapupunta, so click lang natin tong online services. And then ayan, so i-zoom lang natin. Then ayan, so kapag okay na, so i-click lang natin tong register login. Ayan. So ayun mga ka-vlog, so i-zoom lang din ulit natin. So dahil tayo ay wala pang account dito, so i-click lang muna natin yung create account. Ayan. And then dito naman tayo mapupunta mga ka-vlog. So member portal account creation. So mag-create daw tayo ng ating account. So una natin gagawin, so fill upan lang natin yung mga hinihingi rito. Una is yung ating PhilHealth identification number. Kung meron kayo, so ilagay lang natin yung ating ID number. And then next yung ating first name. Tapos sunod naman is yung ating last name. So next is yung ating birthday. So yan, click lang natin yung month. Ayan, yung November nakalagay. So click natin yan para makapamili tayo kung anong buwan. So ayan, so pili tayo kung anong buwan dyan. And then next is yung taon. So click lang natin yung 2023 na yan. Ayan, then para hanapin natin yung taon ng kapanganakan natin. So click natin. And then next is yung ating date. Ayan. Sunod naman is ilagay natin yung ating email address. And then ayan, sunod naman is yung ating kasarian. So click natin yan and then piliin natin yung mail. And then ilagay naman natin yung ating mobile number. And then next mga ka-vlog is magki-create tayo ng ating password. So ayun, nakalagay dyan minimum of 8 characters, maximum of 32 characters, must contain at least 1 digit, must contain at least 1 uppercase letter A to Z, must contain at least 1 lowercase letter A to Z, and then must contain at least 1 special characters. And then ayan mga ka-vlog, so sundin lang natin yung instruction na nakalagay dyan para makakreate tayo ng strong password. And then para makapag-create tayo ng strong password, halimbawa sa pangalan natin, start with a capital letter and then the rest small letter, and then maglagay tayo ng number. And then the rest naman is maglagay tayo ng special character, halimbawa yung hashtag at. So ngayon naman gagawin natin mga ka-vlog is mag-create na tayo ng ating password, and then click lang natin tong prepared password. So mag-create tayo dito. Yan. And then after, confirm lang natin, i-retype natin dito sa confirm. And then sunod na gagawin natin is nakalagay dyan, enter number shown above. So i-retype lang natin yung number na nakalagay dyan sa itaas. Yan, so i-retype lang natin. So kapag okay na at nailagay na natin, so click lang natin itong create account. So ayun, nakalagay dyan, activate your account. So para ma-activate daw yung aking account, so punta daw tayo sa ating email account at may marireceive tayo na email. So i-activate natin siya. So ngayon gagawin natin, sa labas tayo dito and then punta tayo sa ating email account. So ayun, hanapin natin. Then ayan, so may na-receive ako na email. So ito yon. So ayun mga ka-vlog, ito na yung email sa akin. Ang gagawin natin is i-click lang natin itong click here sa baba. Ayan. Ayan. Open natin. So ayun mga ka-vlog, nakalagay dyan, to your account has been successfully activated. You may now log into your account now. So back to login. So click natin yung back to login. So after nyan, dito tayo mapupunta mga ka-vlog. So mag-login tayo. So ngayon ang gagawin natin, ilalagay natin yung ating PhilHealth identification number. So ilagay natin. Next naman is yung ating password. So ilagay natin yung create natin kaninang password. And then after ng password, nakalagay dyan, enter the number shown above. So ilalagay lang ulit natin yung number na yan dyan sa box. Yan, so enter natin. And then click lang natin yung login.
And then after natin malagin mga ka-vlog, so dito tayo mapupunta. So dito makikita natin lahat ng information na meron tayo. So ito yung ating information ng ating PhilHealth account. So andyan lahat-lahat. So ayan, so check nyo na lang. Andyan natin kahit yung ating mga contribution is nandyan. So may check natin yan. So ayun lang mga ka-vlog, ganun lamang kadali. So sana may naitulong sa inyo ang tutorial ko nito. And then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then maraming salamat po sa panunood ng mga video ko.